Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na lang po sila para sa ating ika-31 day ng ating devotion video. At syempre, dahil pahinga na po ng inyong lingkod, bago tayo magpalista para sa ating paayuda, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin. Ay naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa kalakasan na ipinagkaloob niyo at sa buhay, Panginoon. At sa lahat ng mga pagpapala na ang iba ay hindi nakikita, Panginoon. Subalit, alam po namin, Panginoon, at amin din nadalangin mula pa lang sa pagmulat ng aming mata, Panginoon, ang pasasalamat sa inyong kabutihan, pag-ibig, at mga pagpapala sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral na ito ay laging kayo ang gumabay sa aming, Panginoon, at laging ang inyong pangalan lamang ang maitaas, Panginoon, at hindi po kami, Panginoon. Nais lamang namin, Panginoon, na maging instrumento, Panginoon, at gamitin ninyo, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian, Panginoon, upang maipahayag ang mabuting balita sa lahat, Panginoon, at matulungan ang bawat isa na mabuksan ang kanilang puso, isip, at kaluluwa upang tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas nila. Naway ang pag-iingat ng banal na Espiritu ay laging sumaamin, Panginoon, mula sa pagsisimula ng aming pag-aaral na ito hanggang sa pagtatapos. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nasa Lucas 17:31. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Message: kung mangyayari nga daw ng biglaan ang muling pagparito ni Jesus, ay kung nasaan ka daw ay huwag ka nang kumilos o bumago pa ng pwesto. Huwag na din kunin pa ang anumang gamit nila dahil may iwan din natin iyon. Application: gaya nga sa nauna nang naipaliwanag na biglaan at walang pasabi ang muling pagdating ni Jesus, kaya ihanda natin lagi ang ating espiritu na pinaghaharian niya. Dahil sa mga halimbawa dito na huwag nang kumuha pa ng anumang kasangkapan o kumilos dahil hindi natin kasama iyon na kukunin. Lahat ng nasa pisikal o nasa mundo ay iiwan natin, kahit ang sarili nating katawan. Mga alas, magandang bahay, sasakyan o maraming pera o negosyo ay may iwan din, kaya nga huwag itong pakamahalin at maging mas importante pa kaysa sa Diyos. Mas maganda na mayaman ang espiritu natin sa salita ng Diyos at sa kabutihan sa kapwa. Ayun. So, pinapakita lang, 'di ba? Actually, sa aking napakinggan na preaching, kung mapapansin ninyo, 'di ba? Ang baby, kapag ipinanganak or lumabas siya sa sinapupunan ng kanyang nanay, mapapansin nyo na ang baby ay nakatikom ang kanyang kamay. Ibig sabihin nun ay lalaban siya, 'di ba? Kumbaga sa boxing, hindi ka man pwede makapag-boxing na nakaganyan ka, 'di ba? Kailangan ganito. So, ang mga baby, mula sa pagkabata hanggang sa paglaki niya, kailangan niyang lumaban sa bawat hamon ng buhay. Kailangan niya makasurvive. Or kung sakali, kailangan niya mag-achieve ng madaming bagay. At kaya nakatikom, ibig sabihin ay marami pa siyang dapat i-achieve, diba? Kumbaga, pwede kang tikom sa pera, yung kailangan mong mag-ipon, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong maging matagumpay sa buhay, ayan. Pero mapapansin nyo, kapag isang tao naman ay namatay na, kahit ano ang hawak-hawak ng isang tao bago siya mamatay. Halimbawa, nakahawak siya sa ganito, pulbos. Namatay, nakahawak sa pulbos na ganyan. Pero mapapansin niyo kapag namatay na isang tao, kahit gaano kahigpit ang hawak niya sa isang bagay, kahit halimbawa kamay ng mahal niya sa buhay, di ba? Pag namatay na isang tao, biglang ang mangyayari na itsura na ng kamay niya ay nakabukas. Nakabukas na ang palad. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin nun ay wala siyang dadalahin kahit ano. Kumbaga, ang dadalahin lang niya sa kanyang kamatayan ay ang kanyang espiritu. Ang pisikal na katawan ay iiwan, mabubulok, magiging pataba sa lupa, magbibigay buhay sa mga halaman, or either ang hayop, kakainin yung halaman, or bunga ng halaman o puno na kinuha ang sustansya mula sa katawan ng tao na naagnas
at na-decayed at naging pataba sa lupa. So, mapapansin niyo, di ba, kahit sa mga sementeryo, matataba ang mga puno or halaman na tumutubo. Kasi yung ugat nun, kumukonekta sa bawat mga nicho, dahil syempre, yung lahat ng extract ng ating katawan ay nagiging minerals or vitamins para magbigay buhay sa mga halaman at sa mga hayop. Ayan. So, ang nangyari sa buhay kasi natin, cycle-cycle lang. Ipapanganak ka, mabubuhay sa mundo, mamamatay. Pagkatapos, yung kamatayan mo, may panibago na namang mabubuhay. Kumbaga, either halaman, tao, hayop, ayan, at mga kung ano pang mga living things dito sa mundo. So, kagaya dito, sa inanong halimbawa ng ating Panginoong Yesus na kahit ano man na ma-achieve natin dito sa mundo, ang mangyayari talaga dyan, iiwanan at iiwanan din natin, di ba? Mabuti sana kung halimbawa tayo bilang mga magulang, di ba? After ng ating mga na-achieve sa buhay, is ang magmamana niya na yung ating mga anak, di ba? May iba na sobrang nagpakayaman, kagaya ni pinakamatalino sa buong mundo at sa buong kasaysayan ng Biblia na si Haring Solomon. Ayan. Na kumbaga, nagsumikap siya, nagpakayaman siya sa lahat ng mga bagay. Napakarami din naman niya naging anak kasi marami siya naging asawa, di ba? Pero sa buhay niya, nasasabi niya na ang tawag dito, parang baliwala lang. Kahit ano yung na-achieve ko sa buhay ko, is ang mangyayari naman, maiiwanan ko din naman lahat. Maiiwanan ko sa mga anak ko, hindi ko alam kung mga anak ko ba gagamitin na maayos o magiging kasing husay ko ba o kasing talino ko pagdating sa pagmamanage ng mga pera o kayamanan na naiwan ko sa kanila, di ba? So, sa buhay natin, ayan na basta pwede naman tayo mag-achieve ng mga bawat bagay. Basta wag lang natin itong magiging mas priority kaysa sa ating Diyos. Kaya dapat kahit maging gano'n tayo ka-busy para kumita ng pera, para makapundar ng mga bagay na gusto nating pundarin, wag nating kakalimutan na maglaan ng oras at panahon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos at makapag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. Sabi nga, most of the time, tulog tayo or busy tayo or may ginagawa. Pero, wag nating kakalimutan, umaga pa lang, pagkagising, magpasalamat sa Diyos kung ikaw ay buhay pa. Dahil binibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon para magtagumpay at makasurvive sa buhay na ito. At sa pagbago naman matulog, hingi tayo ng gabay na nawa ay pagkalooban pa rin tayo ng panibago pang kinabukasan para may magawa pa tayo nakapakipakinabang, lalong higit ang nakalulugod sa ating Diyos at sa ating Panginoong Yesus. So, mahirap mamuhay na may mga pagsisisi sa buhay, di ba? Kaya kung hanggat malakas ka at kaya mo magtrabaho at kaya mo mag-achieve ng mga bagay, go lang. Ilaban mo yan. And kung gusto mo mag-enjoy sa lahat ng yung mga pinagpaguran, ay maglalaan ka rin sa bawat araw o sa bawat buwan na i-enjoy mo kung ano yung mga natamasa mo or na-achieve mo sa buhay. And pag oras na para kunin tayo ng Diyos at bumalik na sa kanila, sa kanyang ating espiritu, ay lagi kang nakahanda to surrender everything to the Lord. Dahil pinanganak tayong hubad at wala kahit ano kundi ang ating physical na katawan. At pag namatay din tayo, wala din tayong madadala kahit ano kundi ang ating espiritu lamang. So hanggat maaari, sabi ko nga, pagyamanin natin ang ating espiritu sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikipag-usap sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin, and pakikinig sa mga preaching or sa mga aral ng tungkol sa ating Panginoong Yesus upang mas makilala nyo siyang mabuti at kung ano yung mga ginawa niya para sa ikaliligtas nating lahat at kung ano yung kung saan siya makikita na sa bawat pangyayari sa nasulat sa Biblia ay naroon na ating Panginoong Yesus, di ba? Siya yung sinasabing the living water, the bread of life, ayan, the truth, the light sa darkness, ayan. Isa pa nga pala yun sa dapat i-clarify din yung, kumbaga, ang buhay kasi natin, kapag hindi pa natin kinikilala ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, nasa dilim pa tayo. Kumbaga, nasa kasalanan pa tayo, hindi pa naliliwanagan yung ating isip tungkol sa sino nga ba si Jesus? Ano nga ba ang Diyos?
mapagmahal ba siya, mapagpatawad, wala ba siyang pinipili kahit sino, 'di ba? Kasi pag naliwanagan tayo ng tungkol sa liwanag ng ating Panginoong Yesus, is doon mo malalaman na, ay, ito pala mga ginagawa ko to. Minsan kasi may mga bagay na akala mo, hindi siya kasalanan. Pero kasalanan pala siya. Pero, sabi nga, kapag tinanggap mo na ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay hindi naman maiiwasan, makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ako, hindi ko masasabi na sobrang perfecto na ako kasi ang Diyos lang naman ng perfect, di ba? May mga episode pa rin at pangyayari sa buhay natin, nakakagawa tayo ng pagkakamali. Pero alam natin, nakasama na yun sa ipinagpatawad na ating Panginoong Yesus. Basta humingi tayo ng tawad kapag nagawa natin ng kasalanan na yun, na sadyaman or hindi sinasadya. And ang Diyos naman ay laging makikita na sabi, oh, nasa anak kong ito, aking anak na si Jesus at ang kanyang ginawang sakripisyo. So, accepted na ito, di ba? So, ano na to? Justified. Hindi na ito kailangang husgahan dahil siya ay, bagamat hindi perpekto, ay inaamin niya ang kanyang mga pagkakamali. At ang Diyos naman ay nakahandang patawarin ka. Ngunit, ayan, ang lagi kong pinapaalala, kapag hindi mo pa tinatanggap at pinapapasok sa iyong puso at isip ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, hindi pa maliliwanagan ang iyong isip, 'di ba? Na para malaman mo kung ang ginagawa mo ba ay nakakabuti at ikinalulugod ng ating Diyos. So, marami pa mga pag-aaral at mga paliwanag ang kinakailangan para mas lubos na maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. At nawa, I pray to everyone na mabukasan ang ating isip sa pamamagitan ng sinasuggest ko na pag-aaral ng salita ng Diyos. And ayan, kung kayo nakakapakinig dito, ayan, nawa ito ay magbigay enlightenment din sa bawat isa sa inyo. Laging inangat ko lang na maging instrumento ng Diyos para maging tagapagpahayag sa inyo at ipagamit kung ano man ang karunungan na ibinibigay niyo sa akin. So, ayan, mag-end na po tayo into prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, at lagi po kaming nagre-ready, Panginoon, para sa kung anong araw, oras o petsa man ang muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, ay makakaharap kami bilang mga ready person, Panginoon. Laging nakahanda kung ano man ang mangyayari o ipag-uutos ninyo, Panginoon. And dalangin din po namin, Panginoon, na hindi isa walang tabi or isa walang bahala, Panginoon. Ang panawagan niyo ito na nais maunawaan at marinig ng bawat mga makikinig, Panginoon, na magbigay liwanag sa kanila, Panginoon, kung sila ay nasa kadiliman, Panginoon, sapagkat mahal namin sila, Panginoon, bilang aming mga kapatid na mga anak ninyo, Panginoon, at nais namin, Panginoon, na magbalik sila sa pagiging anak ninyo kung sila man ay naligaw ng landas, Panginoon. Muli, kayo po ang siyang maghari, Panginoon, at salamat sa mga biyaya, Panginoon, sa kapatawaran ng aming kasalanan at sa mga darating pa na mga biyaya na aming matatamasa at makakamit sa mundong ito habang kami ay nabubuhay. Ikaw po nawa ang maghari at ang iyong anak na si Jesus at ang banal na Espiritu sa aming buhay, sa aming puso, isip at kaluluwa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless.